Magandang umaga mga bata. Mother Tongue Based Multilingual Education na muli tayo, MTB MLE 1. Nasa quarter 3, week 2 na tayo. Tayo magsimula na sa ating pag-aaral. Pero bago yon, atin munang alamin. Sa katapusan ng mga gawain, inaasahan na makapagbibigay pansin sa mahalagang detalye sa mga tekstong informatibo o nagbibigay kaalaman na napakinggan ayon sa antas o level. Pero bago tayo magpasimula, tayo muna ay umawit. Okay, magandang umaga. Sa pagpapatuloy natin, balikan natin ang ating katapos na pag-aaral noon, isang linggo. Sulat ang TA kung ito ay tauhan, TG kung tagpuan, at PA kung pangyayari sa kwento natin noong nakaraan. Sige, subukan natin. Number 1, palaruan. Ano ang inyong sagot? Tama, TG. Number 2, Sheila, Narcisa at Nanay. Ano ang inyong sagot? Tama, ito ay tauhan. Number 3, nagluto si Nanay ng sinigang na baboy. Very good, PA, pangyayari. Kaapat, sa bahay nila Sheila. Tama, tagpuan. At ikalima, naglalaro sila Sheila at Narcisa sa palaruan ng piso. Very good. Mahusay mga bata. Meron kayong mga stars. Okay, sa pagpapatuloy natin, ating subukin ito. Ano ito? Maghulaan tayo ngayon kung ano ang tawag sa ipapakita kong mga larawan. Yan. Ano kaya yan mga bata? Very good. Alam na alam natin yan. Yan ay ang alcohol. Next. Yan. Anong tawag dito? Face mask. Very good. Next. Ayan. Face shield. Okay. Susunod. Ano kaya ito? Very good. Ito ay sabon o soap. Very good mga bata. Thumbs up sa inyo. Okay. Ang mga ipinakita ko ay ginagamit o gagamitin natin lahat yan panlaban sa pandemyang yung sikat na ngayon, COVID-19. Tama. Ngayon, sa pagpapatuloy natin ay mayroon akong ikukwento sa inyo. Panoorin at pakinggang mabuti ang aking kwento. Okay, simulan na natin. Ang dulot ng COVID-19 pandemya na isinulat ni Rosemary M. Tugonon. Si John Richmond ay siyam na taong gulang at nag-aaral sa ikatlong baitang.
Sila ay nag-iisang anak ni Ginoo at Ginang June Togonon. Ang kanilang pamilya ay nakatira sa Batangas. Ang kanyang ama ay isang inhinyero at ang kanyang ina naman ay isang negosyante. Masigla at palakaibigan na bata si John Richmond. Dahil sa nangyaring pandemya sa buong mundo at sa ating bansa, lagi po siyang ginagabayan ng kanyang mga magulang. Kung dati-rati kapag araw ng linggo, sila ay sama-samang nagsisimba para magpasalamat sa mga biyayang natatanggap, ngayon ay hindi na nila magawang lumabas sa bahay. Hindi na rin nakapaglaro sa labas si John Richmond. Ang kanyang mga kamag-anak ay nasa Maynila, ay hindi na rin nakakapasyal sa Batangas. At dapat nitong ika-11 ng Abril, magdiriwang sana ang buong pamilya, kamag-anak at mga kaibigan, dahil ito ay kaarawan ni Ginoong June Togonon. Subalit, ito ay idinaos lamang ng tahimik at walang mga bisita dahil sa mga idinulot ng coronavirus disease. Ang buong sambayanan ay naging mapagmatiyag. Mahal na mahal si John Richmond ng kanyang mga magulang. Isang araw, bago pumasok ang kanyang ama sa opisina na kanyang pinagtatrabahuhan sa Maynila, may iniwan itong sulat para kay John Richmond at ito ay nakapaskil sa labas para mababasa niya ito araw-araw. At doon nagtatapos yung ating kwento. Meron akong mga katanungan, mga bata. Sagutin natin, ha? Okay. Ano ang pamagat ng kwento? Sige nga. Ang pamagat ng kwento ay ang dulot ng COVID-19 pandemya. Ano ang pangalan ng bata sa kwento? Ang pangalan ng bata sa kwento ay si Richmond, John Richmond Togonon. Ano ang dumating o nangyari sa kwento? Ang nangyari po ay nagkaroon ng isang pandemya, ang sakit na COVID-19. Ano ang ginagawa dati ng kanyang pamilya tuwing linggo? Sila ay sama-samang nagsisimba tuwing linggo. Ikalima, ano ang hindi magandang idinulot na sakit ng COVID-19? Ang mga tao ay hindi na nakakalabas dahil natatakot sa mahawahan ng nakakatakot na sakit, ang COVID-19. Very good, mga bata. Salamat sa inyong mga sagot. Ngayon, ang kwento o tekstong napakinggan at nabasa ay naglalahad ng impormasyon tungkol sa sakit at pandemya na COVID-19. Tama po ba? Ito ay tinatawag nating tekstong informatibo o nagbibigay kaalaman sa napakinggan ayon sa antas o lebel. Ang susunod kong ipapakita ay isang video na kung saan ituturo sa atin kung paano natin labanan ang sakit na COVID-19. Panoorin natin, mga bata. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus.
pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umupo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaari ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede rin wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-ulit ka sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na dito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang iyong pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ka ang mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailangan rin dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring ma-ospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala rin lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan natin isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, manatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.